Welcome again to my mini vlog! So for today's video, marami akong era o ganap. Pupunta ngayon ako sa bayan. Dapat mga mima, kahapon ako pupunta sa bayan para kunin yung padala ni Father. Pero dahil Sunday kahapon at sarado naman ang bayaran ng kuryente, ipinagpabukas ko na lang mga mima at ngayon yon. Para naman hindi na ako pabalik-balik sa bayan mga mima, abay nakakapagod din naman mag-drive. Kaso parang wrong timing naman ang punta ko today. Diyos ko po mima, hindi na naubos ang ulan. Kasama ko lang gumora si Kuya Sander dyan sa bahay nila Mother, pero hindi siya sasama sa akin sa bayan. Gusto niya daw tumabay sa bahay nila Mudra, kaya sinama ko na din. Para hindi rin nagbagtit doon sa bahay. So ayan, syempre dadaan ulit tayo sa bahay ni Mother Earth para kunin yung mga ipapabili niya. And then habang siya ay naglilista doon, nagpunta muna ako ng CR para jumingle bells at ako'y sobrang ingihina. Pero nung umalis naman ako ng aming bahay, hindi naman ako nag-jingle palsy. Wow! After kong gumamit ng CR, lumabas na rin ako para kunin yung mga listahan ni Mother at sigurado marami na naman yon. Kahit umaambon pa nga mima, ay umalis na rin ako. Pagdating ko pala dito sa bayan mga mima, dumiretso na ako dito sa remittance and then nag-fill up na ako ng form. Kaloka nga mga mima yung buong biyahe ko papunta ng bayan. Sus ko po, hindi talaga tumigil ang ulan. Kaya ayan, medyo basang sisiw ang aking hairlo. Pero alam nyo mga mima, kahit maulan, ito ang weather na gusto ko kaysa yung tirik na tirik yung araw. Makapangit gamin nukas dyan. Compare naman ngayon mga mima, umuulan. O Jiva, hindi tayo ganun kahagardo versosa. Wet look lang ang Peggy. Diyan pala mga mima, medyo matagal ako nagpipirma Sa remittance, tapos ko ng pirmahan. Nandun na kay ate, pinaprocess niya na. Then, pinapirmahan niya ulit ako ng another slam book. Kaloka, I'm not prepared. Ang daming sasagutan. Ang alam ko lang naman yung mga nagpipirma dito, yung mga minsanan lang nangunguha ng pera dito sa remittance na to. Eh ako mga mima, every week kumukuha ako dito. Kaya ayun, nagtataka ako. Pero sige, go na lang. Pirma na lang. At saka, I'm not in hurry naman mga mima bells ko. One thing din pala mga mima na hindi ako prepared. Piniktura na si Kaya. Sus ko po, hindi man lang ako nakadagdag ng lip tint. Kaloka. So ayan, after kong mag-exam, waiting na ako sa result. Charis! Ayan nga mga mima, as you can see, maulan pa rin sa aking likuran. Pero kahit maulan mga mima, kibar lang at meron naman trapal yung tricycle. So hindi naman ako masyadong nababasa. Konti lang. Nice! So ayun, after ng ilang minuto, nakuha ko na rin yung padala ni Father. 1 week allowance pala yan ni Mudra Bells, mga mima bells ko. And then, pambayad na rin ng kuryente, pambili ng bigas, and all. After ko sa remittance, dumiretso na rin ako dito sa bayaran ng kuryente. So ayan, pagpasok ko, kukuha sana ako ng number. Pero sabi ni Kuyang Guard, kahit wag na daw kumuha ng number kasi kukunti lang pala kaming nagbabayad. So ayun, naupo lang ako ng very light and then niready ko ang aking payments. Tapos, dumiretso na rin ako sa cashier. Pero nung napansin kong wala naman palang pila, abay tumayo na agad-agad ako para naman makalis na ako agad dito. And then ito mga mima, pangalawa pala ako sa pila. Saglit lang ako dito, nakapagbayad din ako agad-agad. Siguro, kaya konti ang mga nagbabayad today kasi nga maulan. So syempre yung mga tao tinatamad lumabas. Pagdating ko sa palengke mga mima, naghanap lang ako ng parking na pwedeng na malinungan ng aming tricycle. And then ayan, gumora na ako dito sa butika. So binabasa ko lang dyan yung listahan ni Mother. Puro gamot lang naman yung mga pinabibili niya mga mima bells ko, yung mga pangbentang gamot. And then yung maintenance niya na rin. Medyo madami-dami rin pala yung pinabibili ni Mother ng mga gamot mga mima bells ko. Siguro dahil ganito na nga yung weather natin, maulan, kaya yung mga tao pala bili ng gamot sa tindahan. Bumili na rin pala ako dyan mga mima bells ng mga iilang gamot na pwede kong ibenta sa aking mini store. May mga stock naman akong gamot dun mga mima, pero ewan ko ba, hindi ko siya tinitinda, stock lang panggamit, ganun. So ayun, naisip ko yung mga stock kong gamot doon, ititinda ko na lang din, tapos dadagdagan ko na rin ng konti dito. Napakahirap ngayon mag voice over mga mima, yung ulan, sus ko po, napakaingay. Pero syempre, hindi tayo papakabog, dapat mas maingay pa rin tayo. Yes! After ko sabihin kay ate lahat ng bibilin ko, ako'y nagbayad na rin and then umalis na ako dito at dumiretso na ako sa bilihan ng mga karne. Sa meat section mga mima, dito lang talaga ako sa aking mga suki nagpupunta. Bibili lang din ako dito mga mima ng panina ni Mother, katulad ng hita ng manok, balingit, hotdog, at saka ulam na rin ng aso nila na ulo ng manok. So kapag paninda mga mima bells ang binibili ko, pinapasupot ko na siya ng by 1/4. And then puro leg part lang din yung kinukuha ko when it comes to chicken. Wow, English! Wow. Kung sa balingit naman mga mima bells ko, pinapapili ko lang din si ate, yung medyo malaman naman. Yan lang naman yung mga hinahanap sa tindahan ni Mother mga mima bells ko, yung balingit, yung manok. And of course, the tingi-tinging jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Yes!
Konti lang pala binili ko niyan mga mima kasi may mga stock pa naman si mama sa ref, so pang dagdag lang yan. And of course, kapag pupunta ng palengke, hindi mawawala ang pagmamarket sa aming mga tindahan. Tapos na ako makapamili niyan mga mima bells, so magbabayad na lang ako ng aking mga pinamili. And then good thing, merong tindang lighter dito si ate, hindi ko na kailangang mag-stop over pa dun mamaya sa may labasan. Ang hirap kasing maghinto-hinto mga mima bells at umuulan nga. Bago ako tuluyang umuwi mga mima, dumaan muna ako dito sa bilihan ng Canto Fried Chicken para naman pang lunch namin nila mother. Halos wala nga akong mapili mga mima ang bubulinggit, pero ganun talaga ang buhay. Kung ayaw mo ng ganyan ng fried chicken na maliliit, magluto ka. Charis! Tapos may tinitinda sila niya na sisig, eh di umorder naman ako dahil 60 pesos nga lang. Hindi ko naman nakalain na fried chicken din pala yun. Nakala ko kasi baboy. Ang sisig nila mima, literal na tinadtad lang ng fried chicken, tapos yun na, nilagyan na ng dressing na mayo. Kaloka. Iman lang nilagyan ng kapiranggot na sibuyas. Charis! Nung mga hapon ng mga mima bell, siguro mga 5 p.m., busy naman si Pepsi dito sa kusina. Bumili rin kasi ako mga mima sa palengke ng isaw ng manok. Parang nag-crave lang ba ako, tas nandito rin naman si Pepsi. So masipag din kasi magluto-luto yung mga mima. So ayan, nagpiprito na siya. At dahil 5 p.m. nga lang yan, sabi ko, bakit parang ang aga mo nang magluto? Baka mamaya makunat-kunat na yan. But in fairness mga mima, inabot siya ng gabi at makrunchy-crunchy pa rin. Then after niyang magluto niyang isaw, meron din pala siya ditong niluto na calamari. Nakshuta, bakit parang pangpulutan naman tong mga ite? Anyway, that's it for today mga Mima Bells ko. Thank you for watching. Bye-bye!